karunungan, at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanglibutan, sa Kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurian at kapangyarihan at karangalan, kadakilaan, magpakailanman. At tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatarapa ang matatanda at nagsisamba. Kalugod-lugod sa ating Panginoon ang pananalangin. At sa pamamagitan ng pagluhod ay naipapakita natin na siya ang Diyos ng mga Diyos, na siya ang hari ng mga hari, na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ating pagluhod ay sinasamba natin siya, pinararangalan. Binababa natin ang ating sarili at itinataas natin ang tanging ngalan niya sa oras na ito. Kapatid, maaari po tayong lumuhod kung nais niyo pong lumuhod. At kung ito ang hinudyok ng Panginoong Espiritu Santo sa pagharap natin sa ating Panginoon na banal, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos magpakailanman. Tayo po ay lumuhod sa harapan ng ating Amang nasa langit bilang pagdakila. Kaya nga pong kapag lumuluhod ang kanyang mga anak, kapag lumuluhod ang mananampalataya, ay nangangamba at natatakot ang kalaban, sapagkat tangi ang kapangyarihan ng Diyos Ama na nasa langit ang lumulukog sa ating presensya. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Ganun ang aming pagluhod ay kapahayagan, O Diyos,
Salamat po, Panginoon, that you pray unceasingly for us, O God. Panginoon, sandaling kami ay marunong magpasalamat, marunong kaming mag-rejoice, marunong kaming magpuri sa inyo, anuman ang aming sitwasyon. Ito po ay kapahayagan na meron kaming Diyos na pinananampalatayanan. Ito ay kapahayagan na meron kaming pananampalataya, O Diyos. Panginoon, kung kami marunong magpasalamat, O Diyos, marunong kaming maggalak, O Diyos, sa lahat ng sitwasyon, ito'y kapahayagan na ang aming Diyos ay tunay na Diyos na nakakapatid ng lahat ng bagay. Ito'y kapahayagan na ang aming Diyos ay siyang mayroong kapamahalaan sa lahat ng bagay, O Diyos, na nangyayari sa aming buhay. Hindi man namin ito nakikita, Panginoon, ikaw ay kumikilos sa inyong kaparaanan. Hindi man namin ito, Panginoon, nakikita, O Diyos, tapat kayo sa iyong pangako, Panginoon, na kami iingatan ninyo, Lord, na kayo magiging ilaw namin, Panginoon. Kami, Lord, ay ililigtas ninyo sa pangalang kalaban. Salamat, Panginoon, sa mga pangako ito. Kaya kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo at lumulukot. Salamat, Panginoon, pagkakataong ito, pagkakasama kami, O Diyos. Bagamat meron kami mga personal na gawain, O Diyos, balit ang oras ito ay inalaan namin. Nagkarapat-dapat po kayo purihin, O Diyos. Wala nang pinakamainam na oras ang panahon, hindi ang lumapit sa inyo na merong pagsampa at pagtutulong o aming mga. Kaya kayo po ang may hawak ng aming buhay, ng aming pagkilos, O God. Para pagdakan po kayo, O Diyos, na aming bigyan ng karangalan. Panginoon, salamat po sa mga youth na aming kasama sa oras na ito. Salamat po kay Lanita, salamat po kay Joseph, salamat po, Lord, kay Justin, O God. Salamat po sa mga kabataan ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa kanilang paglaki, O Diyos, sa kanilang pagkatanda, O Diyos, ay ikaw ay maniwalhati sa kanilang buhay. Bless them, O Lord. Bless all these youth, O God, na naririto, O Diyos. Lord, I speak also blessing, O Lord, for our brethren sa Nesma, O God. Hindi namin alam ang aming hinaharap, but Lord, alam po namin na ang aming Diyos sa pinananampalatayanan ay makapangyarihan sa lahat. At siya, Panginoon, at kayo po, Panginoon, ang sadyang nag-aayos ng lahat ng bagay. Alisin niyo po, O Lord, yung pangamba sa puso po ng aming mga kapatid na tiga-Nesma patungkol po sa kanilang trabaho. Slide, at patuloy po namin siya nakakasama sa gawain ito, O Diyos. Kalahin niyo po ang pamilya ng aming kapatid, Thank you po, Lord. Salamat po, Panginoon. Bless the family of Ate Eunice and Roger, O Lord. Salamat, Panginoon. Bawat araw ay sinamahan niyo sila hanggang maging ganap po yung kanyang kagalingan. Bless Ate Carla, O Lord, yung kanyang trabaho sa hospital. Kayo niyo po siya, Lord, sa anumang karamdaman ng name of Jesus. Lord, bless po yung karito, O Lord God. Maging ang kanyang
ay padama namin ang iyong pag-ibig kanila. Aming kumpanyang pinagtatrabahuhan, sa aming mga co-employee ng Saudi. Mga Saudi, O Diyos, we extend the love of Jesus Christ, O God. Father in heaven, tinataas po Ama, salamat po sa inyong pagdinig. Amin pong panalangin ito, O Diyos, sapagkat itataas po namin ang lahat-lahat ng ito na mayroong pagpupuri, na mayroong pasasalamat, na mayroong pag-ibig at pagpapakumbaba sa tanging pangalan lamang ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ito po ay aming tinataas. Kasi ang lahat po ay magsabi na Amen. Purihin ng Panginoon. Praise God. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagbasa ng banal na kasulatan. Pangungunahan po tayo ni Kuya dito. Kuya Anil. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Basahin ko po ang mabuting balita galing po kay Juan. Juan Kapitulo 17, versikulo 6 hanggang 26. Ipinahayag ko na ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na nasa akin ay ibinigay mo mula sa iyo, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo at ibinigay mo sa kanila, at kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ay nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay sa akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, at iniingatan ko sila sa iyong pangalan na yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binabantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak na
kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napariyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang sila'y tamay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa kanilang katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumasa atin. Upang sanlibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo, at ang kalwalhatian sa aking binigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos ng pagkakaisa. Upang makilala ng sanlibutan na ikaw ay sa akin na nagsugo, at sila iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago matatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ka ng mga ito na ikaw ay nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y mapa sa kanila. Praise God po. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon sa buhay mo, Kuya Lito. Ngayon po ay makakaupo na po tayong lahat. Ayan. At ihanda po natin yung ating mga sarili sa mensahe po na ipaparating sa atin ng ating kapatid na Kuya Jacob. Purihin ang Panginoon. Kuya Jacob. Kuya, unmute ka po. Okay. Salamat po sa ating kapatid na si Kuya Lito sa pagkabasa ng ating reference verses. Malinaw po ba ang dating dyan? Malinaw po. Salamat po. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon na, no? Magandang hapon sa ating mga butihing pastor, kay Pastor Ronnie, kay Pastor Al, kay Pastor Ian, at kay Pastor Robert. At sa lahat din po ng mga kapatid natin sa Rock One Faith House. At ganoon din po sa lahat ng ating mga online viewers. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Diyos. Ako po ay patuloy na nagpupuri sapagkat ako'y nagiging bahagi pa rin ng ating pananambahan sa Diyos through RICM body. Purihin ng Diyos. Bago pa man ako binigyan ni Ate Arnie ng kopya ng TIMA, ako po ay nabigyan na po ni Pastor Ronnie noong last week ng June. Yun. At sa gabay po ng Banal na Espiritu,
itinalaga po ako ni Pastor Ronnie na maging speaker ngayong araw na ito, July 9, 2021. Yan. At noong binasa ko po yung reference verses, at sa gabay po ng banal na Espiritu, I choose to dwell on these reference verses para sa ating mga mensahe na nais parinig sa atin ng mahal na Diyos. Yun. Gaya po ng ating tema, nais ng Panginoong Hesus na siya ay maging huwaran natin sa pananalangin. Yun. Tulad po nung nakarang Friday sa message ni Pastor Ronnie, ang sabi nga niya, napakahalaga ng pananalangin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito po ay pakikipag-usap natin sa ating Diyos. Hindi lamang po tayo nagbabasa ng Biblia, kundi nakikipag-usap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga pananalangin. At sa isang Kristiyano, hindi natin dapat nakakaligtaan ang mga bagay na ito. May pinagdadaanan man tayo o wala, kailangan natin manalangin sa Diyos. Ang sabi nga, mananalangin tayo gaya ni Kristo, dapat tayong manalangin katulad ni Kristo, o pwede tayong manalangin katulad ni Kristo. Yan. Nung nakarang Friday po, sana po marami tayong natutunan sa mensahe ng Diyos patungkol sa topic na tinalakay ni Pastor Ronnie, Pray Alone with God. Yan. Ngayong araw po, from our references in John chapter 17, verses 6 to 26, Jesus prayed with love and action. Ito po ang ating topic ngayon. Jesus prayed with love and action. Kung babasahin po natin ang chapter 17 ng John, the mission of Jesus is about to be accomplished. From chapter 17 ng John. Naisulat po ni Juan ang pag-ibig at kamatayan ng Panginoong Hesus sa kanyang pinakamaluwalhating panahon, sapagkat ang mission ng Panginoong Hesus ay kailangan maihayag ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pagiging tao ng Panginoong Hesus. Ang pag-ibig at habag na ito po ay talagang nahayag o naipakita ng Panginoong Hesus sa kanyang pamumuhay bilang isang tao. At ito ay nahayag o naipakita ng Panginoong Hesus nung panahon na siya ay ipinagkanulo, itinakwil, pinalo, at ipinako sa krus. Maaari kang tumalikod sa Diyos, pero hindi ka tatalikuran ng Diyos, sapagkat ang pangako ng Diyos sa Romans 8:38 to 39, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. This is the inner nature of God. Tumalikod ka man sa Kanya, hindi Kanya tatalikuran. Sapagkat tapat ang Panginoong Hesus sa Kanyang pangako, maging sa Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin ng maiksing panalangin po. Pwede po tayong yumuko. O dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito.
na muli naming mararanasan o naranasan na Panginoon ang inyong kapangyarihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong gabay at patnubay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang inyong kapangyarihan ay talagang nakikita namin, Panginoon. Sa aming mga nakikitang mga nilikha mo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos namin na mabagin, mapagmahal, mapagpatawad at nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa pinagkakaloob mo sa amin nakakanin sa araw-araw, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin ang inyong gabay at patnubay ng Banal na Espiritu. Puspusin niyo po ang bawat isa sa amin upang lubos namin na maunawaan at maintindihan ang inyong mga mensahe sa araw na ito na nais niyo parating sa amin. Siyasatin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. At kung anuman po ang karumihan ang nakikita mo sa amin, kami po ay nagpapalinis sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Hesus na siyang dumana sa krus ng Kalbaryo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming kapwa, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Marapatin niyo po kami, Panginoon, na sumamba sa iyo, makinig ng inyong salita. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, bilang instrumento ng inyong mensahe, Panginoon. Itago niyo lamang po ako, Panginoon, sa inyong harapan upang ikaw ang aming marinig sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat sila sa amin. Sa pangalan ni Jesus, kami nagpupuri at nagpapasalamat. Amen and amen. Okay. Para po sa ating chapter context, sa mga naunang chapters ng John, especially from chapter 13 to 16, Jesus has been giving last-minute instructions sa kanyang mga apostol. At ang malaking bahagi nito ay patungkol nga po sa huling hapunan. Kasama dito sa kanyang panalangin o sa mga instruction niya, ang mga babala patungkol sa mga persecution na dadadasin ng mga future believers. At pagdating ng Banal na Espiritu, ang pag-ibig sa bawat isa at mismo ang pagkakanulo sa kanya ni Judas Iscariote ay nabanggit niya sa kanyang mga last-minute instructions sa kanyang mga apostol. Itong chapter 17 ng John ay inilarawan po ni Juan bilang farewell prayer o tinatawag natin na high priestly prayer. Yan. Ito po ay patungkol sa kanyang mga kahilingan para sa kanyang sarili, mga panalangin para sa mga alagad niya o sa mga apostol, at panalangin para din po sa mga future believers. Kasama na po tayo dito sa panalangin ng Panginoong Hesus. John 17 is Jesus' intercession for the coming church na makikita po natin na unang ipinatag sa Acts. Makikita po natin sa Acts na unang ipinatag sa Antioch. Yan. Unang tinawag doon ng mga Kristiyano sa Antioch ang mga alagad ng Panginoong Hesus. For one last time, nagbigay po ang Panginoon ng kanyang summary report sa kanyang Ama patungkol sa kanyang earthly ministry in about 3 years of ministry and teaching kasama ng kanyang mga alagad o mga apostol. At pagkatapos po nito sa chapter 18, papunta na po sila sa Garden of Gethsemane
kung saan po inaresto ang Panginoong Hesus dahil sa pagkakanulo ni Judas Iscariote, and then later on, ang pagpapatupad ng hatol sa kanya na pagpako sa krus. At the end of this prayer, ipinalangin po, ipinagdasal po ng Panginoong Hesus ang lahat ng lalapit sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Kung hindi na siya kasama nito. Ito rin ay nakatuon sa nais ng Panginoong Hesus patungkol sa pagkakaisa ng mga Kristiyano na sumasalamin din sa pagiging iisa ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Manatili po tayong nakabukas po ang ating mga Biblia sa chapter 17 upang masundan niyo po yung mga binabanggit kong mga verses. Upang hindi na po natin i-flash dyan sa TV screen. Okay? At sa pag-uumpisa po ng mensahe ng Diyos para sa atin, sa chapter 17, from verses 6 to 8, babasahin ko po. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin, at tinupad nila ang inyong salita. Ngayon, alam na nila, mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo, at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo, at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Ang verses 6 to 8 ng John 17 ay bahagi lamang ng summary report ng Panginoong Hesus. Sabi nga sa kanyang 3 taong ministry, kasama ang kanyang mga alagad, particularly ang kanyang mga apostol. Hindi lamang simpleng itinuro ng Panginoong Hesus ang pangalan o karakter ng Diyos Ama. Ito'y nakita sa kanyang pamumuhay bilang tao. He manifested it. He displayed it with action sapagkat tunay nga na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Isinapamuhay ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos. Isinapamuhay ni Jesus ang katuwiran at kabutihan ng Diyos. Isinapamuhay ng Panginoong Hesus ang mga biyaya ng Panginoong ng Diyos Ama at kanyang kabanalan. At ang sabi nga ng Panginoong Hesus, I manifested thy name to them. Believers should have the same call and duty. Kung ating naihayag ang salita ng Diyos sa ating Jerusalem, sa ating Judea, sa ating Samaria, kailangan makita rin ito sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. I did. As we talk, it should be displayed in our lives. Katulad ng sabi ng Panginoon, na ipakilala na kita sa kanila. Yun. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians, ang mga Kristiyano ay parang buhay na sulat na nababasa ng buong mundo na may katungkulan upang ihayag ang pangalan at karakter ng Diyos Ama. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3, nakatitik sa aming mga puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat
hindi sa pamamagitan ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. Bago pa man pinili ng Panginoong Hesus ang kanyang mga apostol mula sa kanyang mga alagad, siya ay nanalangin sa kanyang ama, magdamag, mag-isa sa isang bundok. Sa Lucas 6:12 hanggang 16. Nagpapakita lamang ito ng kanyang total dependence sa kanyang ama sa pagpili ng kanyang mga apostol. Tunay nga na ang ama ang nagbigay sa kanya ng kanyang mga alagad upang suguin niya ito sa buong mundo. Nakita rin ng Panginoong Hesus ang tunay na pagkilos ng Diyos Ama sa kanyang mga alagad na sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at pagkakasala, gayunman iniingatan pa rin nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. In verse 9 to 10 ng John 17, Jesus directs his prayer specifically for his disciples or apostles. Ang sabi niya sa verses 9 to 10, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo. Ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. Makikita po natin dito sa verses 9 to 10, Jesus did not pray for the world in these verses. Ipinagdasal niya ang kanyang mga alagad na magdadala ng kanyang mensahe para sa katubusan ng buong mundo, para sa kaligtasan ng sanlibutan kung siya ay hindi na nila kasama. Kung hindi man isinama sa kanyang dasal ang sanlibutan, hindi naman ibig sabihin na wala siyang pakialam dito. But his prayer was to focus on his own disciples to be qualified to preach the gospel of salvation unto the ends of the world. Later po, mamaya po, we will ask one of our pastor to pray for God's people in RICM who will carry out God's message of salvation for Saudi Arabia. So, pastors, be ready po mamaya. Parang naihina ako. Jesus is indeed the Savior of the world. Subalit, ang kaligtasan ng sanlibutan ay nakasalalay sa kanyang mga alagad, sa mga alagad niyang ibinigay ng Diyos Ama, na susuguin naman niya sapagkat siya ay babalik na sa kanyang Ama. Ang kaligtasan ng mundo ay nakasalalay sa mga saksi na kinumisyon niya doon sa Mateo 28:19-20. Partly, the salvation of Saudi Arabia depends on his witnesses from RICM. It depends now on us, aside from other churches in Saudi Arabia. Truly, Jesus prayed with love and action.
Binigyan halaga ng Panginoong Hesus sa kanyang panalangin ang kanyang mga alagad sapagkat alam niya sila'y bigay ng Diyos Ama sa kanya. On the last part of verse 10, no one other than Jesus should be glorified and the believers. Dadako po tayo ngayon sa unang request ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Sa verse 11 to 12. Ang sabi niya sa kanyang unang request, Amang Banal, ingatan mo sila. Babasahin ko po ang verses 11 to 12. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit nasa sanlibutan pa sila, ang mga apostol. Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa kung paano tayo iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan. Bakit? Upang matupad ang kasulatan. Jesus prayed this entire prayer sapagkat alam niya na aalis na siya sa sanlibutan. At ang kanyang mga alagad ay mananatili pa dito sa sanlibutan. Kailangan nila ang special prayer sapagkat ang 3 taon na earthly ministry ng Panginoong Hesus ay magtatapos na at sila ay maiiwan dito sa lupa. Kailangan na ipanalangin sila ni Hesus, ang mga apostol, para sa maaaring mangyari sa kanila kapag siya ay wala na. Kailangan nila ang panalangin ni Hesus sapagkat physically wala nang tutulong sa kanila. Kailangan nila ang panalangin ni Hesus upang malaman nila ang katungkulan o papel ng banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng Diyos Ama upang ingatan sila. Kailangan natin ang Panginoong Hesus bilang intercessor upang ipanalangin tayo sa Ama na tayo'y kanyang iingatan. The keeping work of God the Father and the disciples would keep them together. Ipinagdasal ni Jesus ang kanyang mga alagad na magkaisa ayon din sa pagiging iisa ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Alam ng Panginoong Hesus na daranas ng pagsubok at bigati ang kanyang mga alagad kung siya ay wala na. At humingi siya sa Diyos ng kalakasan sa kanyang mga alagad. Kalakasan sa pamamagitan ng pagkakaisa upang mapagtanggumpayan nila ng mga pagsubok at bigati. Sapagkat ang sabi nga, there is strength in unity. Yan. Hindi po inaalis ng Panginoon ang mga persecution at trials sa ating mga buhay. God wanted us to overcome trials and persecution. Sapagkat dito sa mga trials and persecution, marami po tayong mapupulot na leksyon upang tayo ay maging matatag kung ito'y ating pagtatagumpayan. God allows trials and persecution. Hindi po niya inaalis ang mga pagsubok at bigati. He wanted us to overcome it. Dadako po tayo dito sa verses 13 to 16. Medyo pinalawak pa ng Panginoong Hesus
ang kanyang unang kahilingan. Ang una niyang kahilingan, remember? Amang Diyos, ingatan mo sila. Dito sa verses 13 to 16, medyo pinalawak pa ng Panginoon Jesus ang kanyang kahilingan, ang kanyang unang kahilingan. Babasahin ko po. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang inyong sasalita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi lamang ipinagdasal ng Panginoong Hesus na ingatan ng Diyos Ama ang mga apostol, kundi ipinagdasal pa niya na magkaisa ng kanyang mga alagad. Pinagdasal din niya na sila'y mapuspos ng kanyang kagalakan, tulad ng lagi niyang pakikipag-ugnayan sa kanyang Ama. Kung lagi po tayong nakikipag-ugnayan sa Diyos, meron pong kagalakan sa ating puso. Kung iyon ang hangad ng Panginoon para sa kanyang mga apostoles noon, hindi kaya iyan din ang hangad ng Panginoon para sa atin? Alam natin na ganun din ang hangad ng Panginoong Hesus para sa atin. Ang sabi nga ng isang talata sa Psalms o ng isang awitin, the joy of the Lord is our strength. Yan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Isipin natin, kung inalis ng Diyos sa sanlibutan ang mga apostol nung time na yon, maaaring ang sanlibutan ay nasa kadiliman pa rin at napapahamak. Ano ang ating aksyon ngayon? Ang sabi, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya, pagliwanagin natin ang ating mga sarili upang maging ilaw ng sanlibutan. That is supposed to be our action. Kung inalis ng Panginoon, ng Ama, ang mga apostoles sa sanlibutan nung oras na yon, wala sanang magiging saksi ang Panginoong Hesus upang magkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Ano ang dapat natin gawin? What will be our action? Humayo tayo, maging saksi tayo ng Diyos, win others to God. Kung inalis ng Diyos sa sanlibutan ang mga apostol nung time na yon, hindi sana tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating Panginoong Hesus. So, rise up and serve Jesus ayon sa ating pagkasugo. Kung inalis ng Diyos sa sanlibutan ang mga apostol nung time na yon, hindi natin sana mararanasan ang karunungan ng Diyos, ang katotohanan, ang kapangyarihan, ang kanyang biyaya. Kaya dapat tayong kumilos upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung inalis ng Diyos sa sanlibutan ang mga apostoles nung araw na yon, hindi natin malalaman na mayroon pala tayong mansyon doon sa langit na inihahanda ng Panginoong Hesus. Mayroon pala tayong mga mansyon doon sa kalangitan. Hindi sana natin nalaman kung nawala yung mga apostol dito sa lupa. So,
get ready for heaven. Kung inalis ng Diyos sa sanlibutan ng mga apostol nung time na yon, hindi natin malalaman na tayo pala ay pwedeng maging anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang pangalawang kahilingan ng Panginoong Hesus sa verses 17 to 19, ang sabi niya, sanctify them. Sanctify them. Ang sabi sa verses 17 to 19, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanglibutan, gayon din naman sinugo ko sila sa sanglibutan. At alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. To sanctify means to be set apart for God's pleasure and purpose. It implies holiness, being set apart from the corruption of the world to God's purpose. Ang proseso na ito ay gawain ng Panginoon sa pamamagitan natin at sa buhay natin. This process is the work of God in us and through us. Ang mga apostolis noon ay hindi basta iniwan ng Panginoong Hesus, kundi sila ay isinugo sa sanlibutan upang maging saksi ng Diyos, upang magpatutuo patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan na nasa anak ng Diyos. Another thing, Jesus prayed concerning all believers. Sa verse 20 ay mas lalong pinalawak ng Panginoong Hesus ang saklaw ng kanyang panalangin. Sabi ng Panginoong Hesus sa verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. This is concerning future believers. Kasama na tayo. Ipinagdasal ng Panginoong Hesus ang 11 apostles. Subalit, mayroon sa kanyang puso at isipan na palawakin pa ito hanggang sa pangkasalukuyang panahon. Ipinagdasal niya ang lahat na sasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng mga patutuo ng kanyang mga apostoles. Narito tayo ngayon, sumasamba sa Diyos dahil kasama tayong ipinagdasal ng Panginoong Hesus. Amen. Ang pagtutuo ng mga apostoles patungkol sa Diyos ay patuloy na nararanasan ng mga tao. At ngayon, ito'y magpapatuloy sa pamamagitan ng mga taga-RICM, partly aside from other churches in Saudi Arabia. This is supposed to be our action. Ipinagdasal tayo ng Panginoong Hesus na may pag-ibig, and we will do the action sapagkat umalis ang Panginoong Hesus sa sanlibutan na may pananalig sa pagkilos ng Diyos Ama sa kanyang mga alagad. At ngayon, sa pamamagitan na natin. Para ito sa Saudi Arabia. Kung natatandaan nyo nung aristuhin ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad ay nagsitakas. Sa huling bahagi ng kanyang panalangin, inaasahan ng Panginoong Hesus na ang mga pagkukulang ng kanyang mga alagad
katulad ng ginawa ni Pedro. Peter's denial. Katulad ng kanilang pagtakas nung hinulis ang Panginoong Hesus. Inaasahan ni Hesus na ito ay temporary lamang, sapagkat base sa kanyang panalangin, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, magbabago sila ng kanilang pananampalataya at magpapatuloy sa kanilang ministry sa pamamagitan na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Jesus prayed for unity among all believers like the apostles. Ang sabi sa verses 21 to 22, maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko na sa kanila upang sila ay magganap, upang sila ay maging ganap na maging isa, gaya nating iisa. Jesus envision na ang lahat ng mga bansa, anumang lahi at salita ay magkaisa. Tayo ay maging tapat sa katotohanan sa Diyos. Huwag tayo magkaroon ng espiritong naglalaban-laban. Huwag tayo magkaroon ng espiritu na nagkakanya-kanya. Tayo ay iisang katawan ni Kristo. Earlier, sa panalangin ng Panginoong Hesus, ipinagdasal niya ang kanyang mga apostol na manatiling nagkakaisa at isinama na rin niya ang mga future believers na magkaisa. Kasama na tayo doon. Ipinagdasal ng Panginoong Hesus na ang pundasyon ng ating pagkakaisa ay katulad ng pagiging iisa ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Ang pagkakaisa ng mga alagad ng Diyos ay tutulong sa sanlibutan upang maniwala na ang Ama ang nagsugo sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung paanong ibinahagi ng Ama ang kaluwalhatian sa kanyang anak, gadun din naman ibinahagi rin ng Panginoong Hesus ang kanyang kaluwalhatian sa mga alagad. There are many ways that Jesus gives His glory to His people. The glory of His presence, the glory of His word, the glory of His Spirit, the glory of His power, the glory of His leadership, the glory of His sacrifice on the cross, and the glory of His resurrection. In verse 23, Jesus prayed for a unity founded in love. Ang sabi sa verse 23, ako'y nasa kanila at ikaw nasa akin, upang lubusan silang maging isa, at sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Jesus prayed for a unity founded in love. Napakahalaga sa Panginoong Hesus. Kaya paulit-ulit na binabanggit niya sa kanyang panalangin ang pagkakaisa ng mga alagad ng Diyos at magpapakita sa sanlibutan na ang Panginoong Hesus ay tunay nga na isinugo ng Diyos. Ito ay makikita
sa pamamagitan ng kanyang mga alagad dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At narito, makikita natin sa chapter 17 ng Juan na ang Panginoong Hesus ay nanalangin na ang pagkakaisa ng mga future believers ay magpapakita rin sa sanlibutan ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ayon sa pagmamahal ng kanyang Diyos Ama. Ito'y nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa at pag-ibig ng mga Kristiyano. Malaki ang responsibilidad ng mga Kristiyano na maipakilala si Jesus sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang sabi nga sa John 13 verse 35, kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin ang Diyos. Narito na po tayo sa verse 24, malapit na po. 3 verses na lang. In verse 24, Jesus prayed to be with His people and to see His glory. Ang sabi sa verse 24, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Ipinagdasal ng Panginoong Hesus na ang pagsasama niya at ng mga alagad ay maganap tulad ng kanyang pangako sa Juan 14 verses 2 to 3. Ang sabi sa John 14 verses 2 to 3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Jesus prayed to be with His people. Sa pagsasalita ng Panginoon dito sa verse 24, para siyang nagsasalita na nasa langit na siya. In this sense, na dapat ganun din ang mga Kristiyano na para bagang nasa langit na kasama ni Jesus habang nasa sanlibutan pa tayo actually. Ang sabi sa Ephesians 2:6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupo kasama niya sa kalangitan. Sa Ephesians 2:6, parang andoon na tayo sa langit kasama ng Panginoong Hesus tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus sa verse 24 na parang nasa langit na siya habang siya ay nagsasalita. Sabi niya, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Hindi sa paroroonan ko. Sabi niya, kundi sa kinaroroonan ko para bagang nasa langit na siya. Katulad din dapat sa ating mga puso. Dahil sa sinabi sa Ephesians 2 verse 6, kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ang sabi diyan sa verse 24, sa huling bahagi ng verse 24, sa gitnang bahagi ng verse 24, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Nais niyang makasama niya tayo sa kanyang kinaroroonan. Bakit? Upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Upang mamasdan natin
ang karangalang bigay mo sa akin. Ito yung sinasabi ng Panginoon na sasakop sa ating kaisipan, sa ating atensyon kung tayo'y nasa langit na. Ang palaging pagmasdan ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Sa huling bahagi ng verse 24, sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Ito ay nagpapakita lamang na bago pa man nagkaroon ng mga nilikha o bago pa man ang lahat na nalikha ng Diyos, mayroon na talagang namamagitan pag-ibig sa pagitan ng tatlong persona, the Trinity. On the last verses of chapter 17 ng John, and verses 25 to 26, this is the triumphant conclusion of Jesus' prayer. Ang sabi niya sa verse 25 to 26, makatarungang Ama, o banal na Ama, o Amang banal, ang sabi niya, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Jesus was about to go to the cross. At lahat ng ito ay kalooban ng Diyos Ama. Gayon pa man, tinapos ng Panginoon ang kanyang panalangin na puno ng pagmamahal, na puspos ng pagmamahal at paggalang sa kanyang Ama, na inaddress niya itong Amang Banal, Righteous Father, Makatarungang Ama, bilang respeto at pagmamahal sa kanyang Diyos Ama. Naniniwala ang Panginoong Hesus na hindi pa nakikilala ng sanlibutan ang Diyos Ama sa loob ng kanyang 3 taon na earthly ministry. At ngayon, siya ay paalis na. Subalit hindi pa nakikilala ng sanlibutan ang Diyos Ama. Ang pagpapakilala sa Kanya at sa Kanyang Ama sa sanlibutan ay nakasalalay sa Kanyang mga alagad. Tinapos ng Panginoon ang Kanyang panalangin na may pananampalatayang gagawin lahat ng Kanyang mga alagad, ang Kanyang mga habilin. Alam ng Panginoong Hesus na matagkumpay niyang naipakilala ang Diyos Ama sa Kanyang mga alagad at sa buong mundo sa pamamagitan ng Kanyang mga alagad. Naipakita niya ito na isa pamuhay niya ang karakter at kalikasan ng Diyos Ama bilang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Hebreo chapter 1 verse 3. Ipinagdasal ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay hindi lamang mapuspos ng pag-ibig ng Diyos Ama, kundi maranasan din nila ang presensya ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. At the end, tiwalang nasabi ng Panginoong Hesus, ipinakilala kita sa kanila at ipapakilala pa, ang sabi ng Panginoong Hesus. Can we say that also with confidence? Amen. Can we say that also with confidence na ipakilala na natin sa sanlibutan ang Panginoong Hesus? At manatili pang ipapakilala pa rin hanggang
tayo ay nabubuhay for the glory of God. Amen. Kung ang mga mananampalataya ay may magandang pagsasamahan sa bawat isa, tumutugon ang Diyos. Tayo ay isang pamilya. At para maging isang pamilya, ito ay may commitment, may pagpapatawad, may disiplina, may pagmamahalan, among others. In our Christian walk of faith, mahalaga ang pananalangin kasama ng mga kapatiran, kasama ang mga kapatiran, mga kaibigan, at mga kapamilya. Ito ay nagdadala ng sigla sa ating pananalangin. Nagkakaroon ng pagpapatawad, tatag, galak, at pagmamahalan sa bawat isa. Ito ay nagpapakita rin ng pagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Praying together is more powerful, but it is not the secret formula upang kahit mali na ang ating kahilingan ay umaasa tayong tutuginin ng Diyos. Praying together is more powerful, but it is not the secret formula so that God will answer us even it is not according to His will. Nawa ang ating mga puso ay mapuspos ng biyaya ng Diyos at magkaroon ng commitment sa bawat isa sa ngalan ni Kristo. Truly, Jesus prayed with love and action, and so we should be also. Hallelujah, to God be the glory. Amen. Ngayon po, habang tinutugtog instrumental ang response song, hihilingin po natin sa ating head pastor na ipanalangin ang mga alagad ng Diyos na nasa RICM who will carry out God's message of salvation for Saudi Arabia. Sana po sa corporate worship ay gawin din natin ito. We are not praying for Saudi Arabia, but more on the God's people in RICM who help carry out God's message of salvation. At pagkatapos po ng special prayer na ito, saka natin awitin in full yung response song. Pastor Ronnie? Lord, salamat po sa mayamang salita ng Diyos na ang pinagmulan ay ang panalangin ng ating Panginoong Kristo bilang pagsunod, paggalang sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban para sa katawan ni Kristo. At bilang tayo ay mga disipulo, we are the follower of Christ. Marapat lang na ipanalangin natin na iglesia natin ang mga magnagawa katulad ng pananalangin ni Yesu Kristo sa kanyang mga alagad. At ito ang kanyang nais. Ito ay isang panalangin na nagmula sa ating Panginoong Yesu Kristo. At ito ay may kapangyarihan na angkinin natin ang panalangin ito ng ating Panginoong Yesu Kristo ay panalangin sa bawat isa sa atin. Hindi lang ito nagtapos doon sa John 17, but kundi ang panalangin ito ay patuloy na nasa puso kahit na ang ating Panginoong Yesu Kristo ay nandun na sa kalangitan, nasa kanang trono ng ating Diyos Ama. He continually intercede for us. At nais niyang yun ay ating pagyamanin minsan pa. Kaya salamat at makapapanalangin muli tayo. Pagyamanin natin ang panalangin ito ng ating Panginoong Kristo
itatak po natin sa ating puso, no? Yung panalangin ito. Ito ay hindi lamang panalangin noon, kundi panalangin hanggang ngayon, sapagkat ang ating Diyos ay ang simula at ang walang hanggan. Kaya tayo po ay manalangin, isa puso po natin ang panalangin ito na meron pong pagkakaisa bilang pagtalima, pag-aka, pagsunod, at paggalang kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon Kristo sa bawat isa sa atin. Tayo po ay dumako sa presensya ng ating Panginoon sa diwa ng pananalangin ito. Aming Diyos, salamat po Lord sapagkat tinawag niyo po kami. Ang bawat sa po sa amin na narito, maging kami ay mga pastor, maging mga elders, maging deacons, maging kami ay mga membro ng katawan ni Kristo Jesus. Panginoon, narinig po namin ang iyong salita. Patungkol po sa panalangin po ng aming Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disipulo. Tuloy nga po, O Diyos, na kayo po ang tumawag sa amin. Salamat po, O Diyos, that you redeem us, O Lord, that you take out us from the darkness, O God, to our marvelous light, O God, na kami ay lumakad sa kaliwanagan, Panginoon. At Panginoon, kung ito po ang inyong kalooban para sa bawat sa inyong iglesia sa katawan ni Yesu Kristo. Isa pa, Panginoon, inilalapit ko po ang iglesia nito. Na ito po yung kinikilala namin ulo ng iglesia nito ng RICM. Nilalapit ko po, Diyos, minsan pa, kinukumit ko po sa inyo, O God, ang bawat namumuno ng iglesia nito, o aming Ama, ay magkaroon po, Panginoon, ng panibagong inig, bagong puso, O Diyos, bagong kagalakan, O Diyos, upang ito ay paglingkuran. Father in heaven, that the anointing of the Holy Spirit be upon us, O God, to share your gospel boldly, O God, lalo-lalo na sa mga katutubo ng lupain ito ng Saudi Arabia. Tunay nga po, O Diyos, naririto kami upang hindi lamang kumita, magtrabaho, O Diyos, at makatagpo namin ang aming pangangailangan pisikal. But Lord, you have a divine purpose, O God, kaya kami po ay naririto. Dito po sa tinatawag naming biglan ng Saudi Arabia. Panginoon, malawak po ang gawain sa lupain ito ng Saudi Arabia. Dalahin ko po, O Diyos, tulungan niyo po kami. Una-una, ang iglesia po ito ng RICM dito sa Saudi Arabia ay pagpalain ninyo. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso to love our neighbor here, to love our cousin here, to love the local here, O Lord God. By the name of Jesus Christ and by your blood that was shed on the cross, lagi po namin alalahanin, Panginoon, ang panalangin ito, O Diyos, bago po siya ipako sa krus, ay pinanalangin po ito ng aming Panginoon sa Kristo para sa amin. Na kami ay magkaisa, O Diyos. Magkaisa kami upang ikaw ay aming kong paglingkuran. Magkaisa kami, Panginoon, upang ipangalat ang iyong mabuting balita. Abutin, Panginoon, ang mga tao na kawalan ng pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo nga po kami at kayo pong aming Panginoon na aming mabuting pastor, ang aming sandigan. Lord, unite us with love ang bawat isa sa amin po, Panginoon, and let the vision and the heart of our Lord Jesus Christ be upon us. In every workers, servant of RICM, O God, hindi lamang po rito, maging sa Pilipinas, Panginoon. Magkaisa po kami. Maging sa hukuk, O Lord, dalangin po namin sila.
Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Truly, O Lord, your word is eternal, O God. At habang kami po ay may hinina, O Diyos, habang kami may mga lakas pa, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa amin, magamit po ito para sa inyong kalooban. Salamat po, O Diyos, pagkat tinawag niyo kami. And the one who called us is faithful, O Lord. Hindi niyo kami pababayaan. You will provide our needs, O God, as we seek your kingdom and serve the living God. Salamat, Panginoon. At ang laging kagalakan at ang kapayapaan at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang sumaamin, O Diyos, sa bawat araw. Pinupuri ko namin kayo. Pinagkasalamatan sa pribilehiyo na pinagkakaloob niyo po sa amin upang ito ay paglingkuran dito sa lupa hanggang makapiling po namin kayo, O Diyos, na sa kalangitan. Tulungan niyo kami mamuhay ng kalugod-lugod sa inyo bilang inyong lingkod, bilang inyong disipulo, bilang mananampalataya at bilang tagasunod ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat po, O aming Ama, sa pagdinig niyo po sa aming panalangin. To you alone be honor and glory and praise and power. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. And all the blessed children of God shall say, Amen. Amen.